Oh, ate, napansin ko si Chunam, kamakailan ay kakaiba. Narinig ko mula kay Huang Min na si Chunam ay nagsiselos kay Cho Philip Nguyen. Pabayaan mo na siya. Nagsiselos lang. Malungkot na malungkot ako ngayon. Eto ba ay naka-sale, tita? Opo, sabi ko ang mga halaman ay bumaba ng presyo ngayon. Hindi naman ako pwedeng tumawad ng husto sa kanila. Diyos ko, nalulugi na nga kami. Bukas ng umaga, maaga akong pupunta sa Saigon. Kaya malamang hindi kita mabati. Pupunta ako doon ngayon at babatiin ang lahat. Hintayin mo ako sandali kasama ang pamangkin ko. I greet Uncle Dam. Huh? Napapansin ko siyang kakaiba nitong 2 araw na ito. Nakikita ko si Tito na madaling magalit, mainitin ang ulo. Sa una, gusto ko talaga na si Tito Philip Nguyen ay manatili dito ng mas matagal. Ngayon, nakikita mo ba, parang gusto mong bumalik agad si Kuya Philip Nguyen, tama ba? Natakot ka ba kay Tito Philip Nguyen? Ano ang laban ko? Keso like, Laban! Laban! Gising na si Hai nga sa umaga. Kauna ito sa'yo. Masaya ka pa. Dinala ni Kuya si Hai nga, kaya nakuha mo si Nguyet. hindi ba? Ibuhas! Kung ganito na lang palagi, baka mas mabuti pang tumulong na lang sa nanay sa bukid. Ano ang pinag-uusapan ng lahat? Uy, Kuya Mukhang ang saya-saya Philip, niyo. kamusta po? Maupo po kayo. Anak, kunin mo ang buto ng lotus at ialok mo sa tito mo? Oo, tito, kain po? Salamat. Oo, kumain ka. Nagpapakita ko kina Nguyet at Utmay ng mga litrato na kinuha mo para sa akin. Lahat sila naiinggit dahil maganda yung mga litrato mo. Maganda lang talaga yung modelo. Hoy, kuya. Bukas ng umaga babalik ako sa Saigon ng maaga. Kaya nandito ako ngayon para magpaalam sa lahat. Hala? Ba't ang aga mong umuwi? Bakit hindi ka nagpaiwan ng ilang araw pa? Marami pang magagandang tanawin dito. Samahan kita So mamasyal. next time, I will definitely come back here. Hey guys, nagpapadala ako ng kaunti sa inyo. Ito ang aking guro. Salamat sa tulong ninyo. Diyos ko, hindi naman totoo yan. Wala naman akong ginagawa kaya mo ako binibigyan ng pera. Kung ganyan ka, magagalit ako. Pero... Oo, kuya. Tama si ate ha. Kunin mo na So lang. next time I come back, I'll have gifts for Oh, everyone. Everyone take a rest. I'm Oo. excusing myself. Uuwi na ako. Sandali, kunin mo ang camera. Para kay Tito Heto na. Hanap mo itong galing sa akin. Sige, panorin nyo na lang ang mga larawan. Sige. Salamat ha. Pupunta na ako para labhan ng ilang piraso para may remembrance tayo. Sige, Opo. salamat si Kuya ay ha. umalis para sa kanyang Paalam asawa. sa inyong lahat. Opo. Paalam po. Oh, tita. Ha? Ngayon ko lang nakita. Ano? Ayaw mo ng pera ha? Nako, sino ba ang tatanggi sa pera? Pero hindi mo naman basta-basta makukuha yan. Opo. Sige. Halika mga kaibigan. Salamat sa'yo. Bakit hindi ka na pumupunta kay Kuya Nam para uminom? Bakit palagi ka na lang dito sa amin? Yung doktor na yon ayaw ni tatay. Naku, ang karibal ay nasa harap ng bahay, ng kasintahan, ay napakadelikado at maganda. Unahin natin ang distansya at kasunod ang bilis. Yung tao sa Saigon, karapat dapat ka ba talaga maging kalaban ko? Hindi pa. Ang kasintahan niya sa Saigon, sa huli pagbaba dito, alagaan siya sa taas. I'm thinking of a way for it to not exist here anymore. Hindi ko talaga maisip. Kayo ang matalik kong kaibigan. Bilisan mo at tulungan mo ako mag-isip. Nakakainis talaga siya, lalo na't pinapakialaman niya, pati ang mga personal kong bagay, kay Utmay. Ano ba yan? Hindi ko alam. Kung ano ang sabihin mo, ginagawa ko lang. Wala naman akong ibang alam. Tsaka, balak ko pumunta sa Saigon ng 1 kilo. Anong iniinom nyo? Bigyan mo ako ng isang baso ng alak ah. Oh! Anong gagawin sa Saigon? Alam ko na. Punta siya ng Saigon para hanapin ang hari niya. Salamat. Hindi ko alam kung bakit. Nung nandito siya, madalas ko siyang asarin. Pero, nung umalis na siya, na-miss ko siya ng sobra. Ikaw? Para ka na talagang ako? Okay. Pinapayagan kita pumunta sa lungsod ng ilang araw. Pero alam mo ba ang address ng hari? Punta tayo doon. Pupunta ako para humingi ng pabor sa kanya.
Grabe, gusto mo bang mamatay kaya nandito ka? Ginawa ko ang lahat ng itinuro mo. Nasaan ang pera ko? Pati na rin ang kabayaran sa pagkakatanggal sa Ano trabaho. sa tingin mo? Hindi mo natapos ang trabahong ibinigay ko sa'yo? Tapos, gusto mo ng pera ngayon? Hindi naman ako nagkukulang ng pera. Ang perang binigay mo sa akin ay hindi gaano karami kumpara sa perang kinikita Ang mo. dami-dami mo ng problema. Hindi ko kinukuha ang pera mo. Bakit ka natatakot? I've made a lot of money for you already, haven't I? You think it's so easy to sign? Signing at once? Spending how much money? Magdududa siya kung hindi siya maghinala. Okay, fine. Ibibigay ko sa'yo ang pera sa susunod na pagkakataon. Umuwi ka na muna ngayon. Pero, pakinggan mo ako. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta dito hanapin ako. Kapag may pera na ako, tatawagan kita. Oo. Bakit sila magkasama? Oh, bantayan mo sila para sa akin. Sige, tandaan ko. Walang problema. Gas-gas lang naman. Eto, lilinisin ko. Tapos bibigyan kita ng gamot. Opo, salamat po, doktor. Paalam. Kuya, Oo. Oo. ano ang ginagawa Oo, ko? ang aking pangalan ay Jai. Ano ito? Sa Yar Tran Quang Jai. Ilang taon ka na? Opo, 28 taong gulang ako, kuya. Ikaw ay mula sa ibang barangay? Mukhang bago ka sa akin. Ah, tama. Ikaw ba yung nurse dito? Ano pangalan mo? Ako si Utmi. Si Utmay to? Malapit ba bahay ni Utmay dito? Oh, masarap din. Tas na akong kumain. Kumuha ka na ng gamot. Baka naging mas madali ang pag-inom kapag iba ang gamot. Oo nga. Salamat, Utmi, sa iyo. Ang cute ng boses mo. Ang paborito mong alaga. Oo. Sige, uminom ka na lang sa bahay. Maraming salamat, doktor. Uuwi na ako. Ha? Putas? Sino ang pinapakain mo ng damo? Si Tita Saw ang umupa sa akin. Grabe. Inupahan ni Lola Saw? Oo nga, yumaman na siya ngayon. May mga tauhan pa. Narinig ko kay Tita Saw na malaki ang kita sa pagbebenta ng kung ano. Nagbebenta ka ba? Opo. Ano-ano ang iniinom ng tatay mo at napayaman siya? Dumarating si Tia Saw. Ay, grabe, buti na lang. Aling Saw, Aling Saw. Ha? Oh my gosh. Hindi pa ako umaalis pero ang dami ng tawag sa akin. Tingnan natin. Bilisan natin at magtanong. Ano? Ganun ba? Maganda ang kalabaw. Hindi ba? Oy, sinabi ko na hindi ako pupunta kahit saan. Tingnan mo kung natapos na ni Lua ang ginagawa niya. Uy, bakit ang yaman mo ngayon? Ano bang ginawa mo para yumaman? Pakinggan kita? Walang anuman. Para sa maliliit na bagay na ganito, pinaupahan ko si Lua, natutuwa siya. Kapag may libreng oras, mas nagiging masaya ako sa mas malaking mga bagay. Ano ang ginagawa mo? Kwento mo sa akin. Namimili ka ba? Oh, Sa mga nakaraang araw, bumaba ang halaga ng pera, humanap ako ng ibang paraan para kumita. may nagsabi sa akin na magnegosyo. Ah, grabe, kakaalis ko lang ng ilang araw, biglang yaman ka agad? Talaga? Nagtitinda ako, kaya ko lang nalaman. Kung gabi-gabi kang nagpa-farm ng ganito, walang oras para mag-relax. Sen, pero kapag may maraming ani, mataas ang presyo? Tama, kung mataas ang presyo, kaunti ang ani. Oo, paano ito magiging maalat? Uy, pwede mo bang bitawan kung ano man ang hawak mo para makabitaw rin ako? Ako? Napakadali. Talaga? Tulungan mo ako? Kung may malaking isda, bibitawan natin ng malaki at makakakuha ng marami. Hindi mahirap. Talaga, nakakaingit ang sinasabi mo. Heto, ako, kinuha ko lahat ng trabaho dito. Ipadala na sa Saigon. Sa Saigon, may mga babae na bahala na. Sabi ko nga, pumapasok sila sa mga restaurant at hotel. Ang galing! Pero ganon, nakakaapekto sa kita. Ngayon, ang iniintindi ko lang,
ay ang pagkakaroon ng mga dekalidad na manok at pato dito, ha? Wow, grabe ang kita. Doble pa. Di ba, kaibigan? Diyos ko, doble kita. Diyos ko, ayos lang ba? Oh, lasing iinumin mo ba? Ako rin, pero hindi ako makapasok. Ngayon, may utang ka pa sa ibang tao. Ngayon, walang magpapahiram ng kahit ano sa'yo. Nabayaran ko na ang utang ko sa Women's Association kay Tia Moy. Nakakapagod talaga. O yung sa akin, pag-uwi ko, pag-uusapan namin yan ng mga bata. Oo, sasabihin ko sa'yo. Oo. Pero teka, tandaan. Bilisan mo. Kung mabagal ka, may iba akong pwedeng maging partner. O sige, Laro? aabisuhan kita kapag Laro? may balita. Laro? Diyos ko, Mang Chin, bakit ka palaging umiinom? Narito. Saan ka galing? Pupuntahan ko ang palayan? Diyos ko! Mag-ingat sa alak! Mag-ingat sa alak kung ayaw mong mamatay. Talaga? Bulag ba ako? Nalulungkot ako. Magpainit tayo ng Langit, tiyan. may pera ka para bumili ng alak, pero wala kang pera para bayaran kami. Nakita mo naman, hindi rin naman mayaman ang pamilya ko. Pero dahil sa sitwasyon mo, naaawa kami. Kaya nag-ipon kami ng pera para sa'yo isang hindi ka nagtatrabaho para magbayad ng utang sa amin. Lagi kang nagiinom. Nakikita mo ba? Ang anak mo nagtatrabaho sa Saigon? Hirap na hirap siya? Wala ka bang awa sa kanya? Alam ko rin yun. Pero hindi naman pwedeng basta itapon na lang. Ang lahat ng bagay ay dapat dahan-dahan. Palaging. Mabuti na malaman kung bakit. Magtanong sa mga lalaki tungkol sa Yan, paggabi. maglakad ng maayos. Huwag kang mahulog sa lawa. Magpapahirap ka sa anak, asawa mo. Diyos ko, tingnan mo siya nandun, naglalakad, pero parang hindi maayos. Kita-kita tayo mamaya, Ate Sao. Oo, kapag may balita, pupunta ako sa bahay mo para ipaalam sa'yo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko, ha? Naririnig kita. Ganun pala. Tu Bin Tuong. Bantayan mo ako palagi. Niloko mo ako. Maglakad-lakad tayo. Bakit hindi ka pa umuuwi? Plano ko rin umuwi, pero may ilang opinyon ako. Dapat ko bang sabihin sa'yo? Ano ang nangyayari? Bakit hindi mo pwedeng sabihin sa akin? At may ilang supplier na nagrereklamo na masyadong malaki ang pagkakaiba ng ating mga presyo ng bentahan at bilihan. Nire-request nila na taasan ang presyo para sa kanila. Bakit may ganitong bagay? Kakaano lang noong 2 buwan na nakalipas, pinirmahan na ni Bak ang pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, ang presyo ng mga produkto ay hindi naman gaano kataas. Kung itinaas nila ang presyo ng ganyan, paano naman tayo makakapagbigay sa kanila? Hindi pa ako sigurado dito pero aabisuhan kita kaagad. Diyos ko, ganito na lang ba ang natitira sa ating yaman? Diyos ko, sa loob ng 20 taon, ngayon ko lang naipon ang perang at ginto na yon. Ngayon, kung gusto kong mabawi ang perang at gintong iyon, kailangan ko bang maghintay ng ilang dekada? Diyos ko, ilang taon na ako noon. Mga tunay na masasamang magnanakaw. Oo, nakawan niyo ang pera ko. Tingnan natin kung tatagal kayo. Tingnan natin kung makakain at makakatulog kayo ng maayos. Diyos ko, hindi maaari. Kung maghihintay pa ako para mahanap ang perang iyon, tatanda na ako. Naku, wala na akong asawa, walang anak. Kapag tumanda na ako, sino ang mag-aalaga sa akin? Sa oras na yon, hindi ko na rin makakain ang paborito ko. Diyos ko, sana tayo kukuha ng pera para magnegosyo ngayon? Ito lang ang natitira sa aking yaman? Hi, what are you calculating? Alam mo ba, hirap na hirap ako sa negosyo ngayon. Kahit anong gawin, mukhang wala talagang matitira. Kung ganito ng ganito, paano tayo uunlad? Alam mo na yon, 2.
Mahirap ang ekonomiya. Mahirap ang lahat ng bagay. Ut, do you have money? Can you lend me some? Oo, pero ano ba talagang gusto mong bilhin? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ninyong malaking halaga. Meron ka ba? Seryoso ka sa tanong mo, Australia. Mula noon, hindi ka na humiling ng pera sa akin, Australia. May problema ba, ate? Talaga gusto kong humiram ng pera sa Australia para sa negosyo. Napakahirap ngayon. Ibenta, hindi ba tinitignan kung magkano ang kita? O gusto mong gumawa ng isang bagay na mas malaki pa? Oo nga. May ipon naman si Yuk. Iaabot ko sa inyo 2. 2 lang at si B ay isang kamag-anak. Ang paghahanap mo ay parang paghahanap nila. Huwag kang mahiya. Parang bunso lang nagpapautang sa kanila. Pag kinasal si Yukmay, pareho nating aalagaan siya. Ibabalik ko ito agad kay... At bro, here are all the documents and records you need. Pero, bakit bigla mong kailangan ngayon? Di ba dati-dati, ako na ang nag-aasikaso ng lahat ng ito para sa iyo? Gusto ko lang gawin ang ilang bagay. Iwan mo na lang sa akin. Opo, naintindihan ko na. Kuya, kamusta na ang relasyon niyo ni ate? Sa tingin ko, normal lang para sa ating mga lalaki na lumabas at may mga kaibigan. Oh, bakit parang seryoso ka masyado? Nakakapagod talaga, mga babae. Pero hindi ko rin hayaan ang mga ganyang bagay na makaapekto sa kumpanya. Ikaw talaga ay isang direktor na todo ang dedikasyon sa trabaho. Salamat. Tara, kain. Excuse me, here's the file for the private trip you needed. Sige lang. Trabaho na kayo ni Thoylin. May lalakarin lang ako. Paalam. May nakikita ka bang pagkakaiba sa dalawang profile na ito? Bakit ganito ang pagkakaiba, kuya? Alam lang natin ito. Huwag mong ipagsabi kahit kanino, kahit sa mga babae. Sige. Guwapo. Diyos ko, ilagay mo na lang dyan. Wala akong pakialam tungkol sa tubig. Nag-aalala ako ngayon. Ano? Ha? Sigurado ka bang magandang deal iyon? Sigurado. Oo naman, Lola. Huwag kang mag-alala. Grabe, sa sinabi mo, nakampante na ang loob ko. Mag-subscribe sa channel na Genmiga para hindi nyo mamiss ang mga nakakatuwang video. Narinig ko na may tindahan ng pataba ang pamilya ni Jai doon sa distrito. Diyos ko, Tan, gusto niya si Utmay ng sobra. Pero mukhang ang relasyon, si Utmay ng pamilya ko ay oo na. Okay din naman. Si Mai ay nagbiro sa akin na gumawa ng cake na yon. Pero si Butmi may lugar na siya. Ikaw naman, kailan ka ba magbabayad? Hindi pwedeng ganito lagi. Bahala ka na nga. Kung darating siya, tatanggapin ko. Kung hindi okay lang, kung maaari pakasalan mo, kung hindi okay lang, ganun talaga.
Ang mahalaga ngayon ay magpayaman muna, tama? Oh, uy. Tay, saan ka pupunta, Tay? Kaka-mention ko lang Pupunta ka sa'yo. ba sa bahay? Talaga? Oo. Grabe. Ang coincidence naman. Pauwi na rin ako. Sige. Oh, Ihahatid ayos ko yan. na si tita. Pauwi na ako, Sao. Oh, Paalam, Nanay, mga ang manonood. ganda ng sasakyan na ito. Pwede ka bang makakuha ng mga bricks? Oh, eto na. Anong mainit na Sige, salita? Ayos. Grabe! Kailangan ko ng isang piraso ng ladrillo para makasakay sa sasakyan na ito? Oh, nandito kita-kits sa Sige, susunod Tia, na papasok si Tia. mga video. Sobrang yaman astig! Sige na. Oo nga, may mga bagay na kailangan kong ipaalam kay manager, kaya hihintayin kitang matapos bago ako pumasok. Na nakinig ka dito, hindi ba? Hindi. Pero, Tuylin, ano ang nangyari sa pagitan mo at ng direktor? Bakit parang tense? Wala naman. May mga bagay lang na pinagkumpara. Huwag ka nang mag-alala. Alam ko na. Tuwalin. Alam ng lahat dito mula noon na mahal ka ng tiyuhin mo. At alam mo yon, hindi ba? Gusto mo bang mag-lunch tayo? Libre ko. Tapos pag-usapan na rin natin ang trabaho. Tara. Magkita tayo sa masusunod na video? Ang timbang ng baboy sa pagkakataong ito ay 112 kilo, ha? Opo, ate, pakiusap bayaran mo agad ako ngayong pagkakataon para may pamasahe pa asawa ko pambili ng bagong reading materials. Alam ko na, ate ay laging may integridad sa negosyo. Kung may pera ka na, dalhin mo agad. Oh, uy, bakit nga pala wala si Kuya Nam kasama mo ngayon? Bakit mo isasama ang batang matabang iyon? Nasa bahay ka ba, Keo? Ayan, kita mo? Sinabi ko lang at tumating ka agad. Galing talaga. Para ka ring pera, pinag-uusapan ka, nandyan ka na. Kita-kits sa mga susunod na video. Oo, si Aling Segunda ay nandito para bumili ng pato sa akin. Si Mang Nestor ay nandito para bumili ng baboy sa akin. Aminin mo, ang cute nila, Hindi diba? masamang magsalita. Kapitbahay. Hindi. Sinasabi ko ang kapalaran ng mag-asawa. Tingnan mo silang dalawa. Kayong dalawa ay parang itinadhana sa isa't isa. Bakit hindi na lang kayo magpakasal at magtulungan sa negosyo? Tama na, masama ka. Sinasabi mong walang kwenta, sinasabi ko sa mag-asawa na dahil sa kapalaran, hindi mo lang gusto at makuha. Bukod pa rito, ako at ang sino mang babae ngayon ay may tadhana lamang na magkapit bahay. Kumusta ka? Si tito mo, mataas ang halaga kahit na may malaking tiyan. Ganun kaiksi ang mga paa mo. Paano ka aabot? Lagi na lang kayo. Sige, papasok na ako para tawagin ang asawa ko. Tulungan na lang natin si tito na timbangin ang baboy, ha? Mga kaibigan. Bakit biglang tigil sa pagkuha ng lotus flower tapos bumibili ka ng leather tiles na wala namang sinasabi sa akin? Oy, pag bumibili ng leather tiles, di yan kasing simple ng pagbili ng agricultural Sa products. palagay ko'y sobrang busy ka ngayon, kaya di ko na pinilit. Tsaka, magkapit bahay lang naman tayo, di ba? Hindi naman kailangan malaman ng lahat ng bagay. Opo, sabihin mo kay Lola kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Ihanda mo yung bisikleta. Tayo'y kapitbahay ba? Kumain na tayo ng maaga. Ano ba naman kasi ang pinapansin mo? Dito ako dadan. Salamat. Kukunin ko na rin. Opo, tuloy po kayo. Kumain ka na, anak? Masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Hindi ko talaga sinasadyang sumama sa iyo ng ganito. Hanggang sa susunod na video. Pero naaawa rin ako sa inyo na matagal na kayo sa kumpanya. Pero ngayon na may konti lang. Oo. Tama ang sinasabi mo. Naintindihan mo na talaga ang sitwasyon. Totoo lang. Nagtatrabaho na ako dito. Na mahigit 10 taon. Sahod lang ang nakukuha ko buwan-buwan. Wala naman akong makukuha. At hindi ko kailanman naisip na ilalaglag ko si Kuya Fat kahit papaano
Hindi ko maintindihan. Bigla na lang, parang may pinaghihinalaan siya sa'yo. Tama ba, anak? Hindi ko rin alam. Pero sigurado ka bang wala kang ginawang masama? Bakit mo itinago ito sa akin, Tito? Kung may nangyari, tandaan mong tutulungan kita. Tutulungan kita, tiyak. Pero kailangan mo sabihin sa akin ang totoo para matulungan kita. Salamat sa panonood ng pelikula. Wala akong itinatago sa'yo. Tinuturing kitang pamilya. Kasi kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang magiging manugang ko. Opo, sasabihin ko po sa inyo. Hindi nagdududa ang director sa inyo. Sinasabi lang na matanda na naghahanap siya ng karagdagang mga mayor sa pamamahagi. Kaya kailangan lamang niyang suriin muli ang mga pananalapi. Talaga ba, anak? Bakit wala akong naririnig na sinasabi ng research team tungkol dito, kuya? Sa totoo lang, plano pa lang naman niya yan. Ayos lang. Gamitin mo na, anak. Sige, Anak, subukan gamitin mo natin. na. Heto, kainin mo na, anak. Bagong ganito. Walang Pero bakit problema. mo ginawa yun, kuya? Didiligan ko lang ng kaunti para Aha. maging sariwa. Pasok na. Baka mangitim ka sa araw. Ang trabaho ko ay gamutin ang mga tao dito. Pasok ka. Hanggang sa susunod na video. Tito Nam, narinig ko na parang magninegosyo ng mga manok at pato si Tita Hai kasama si Tita Sau. Totoo ba ito, Tito? Tama na. Hindi ko alam kung may magagawa ito. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging maingat sa lahat ng bagay. Parang yung nangyari kay nga. Di ba? Huwag kang mag-alala. Tito lang, sa tingin ko, pag may gagawin si Tita, iniisip at pinagpaplanuhan niya na lahat. Tsaka, sa negosyo, kailangan din natin. Kailangan mong mag-risk ng kaunti, Kuya Nam. Masyadong maarte. Kapag maarte ka ganyan, isang araw, magkakaproblema ka. Opo. Lumabas lang ako sandali para tingnan kung tapos na ang pag-aayos ng tubig sa bukid ni Tio Nam. Foots, May, papasok ka na ba sa trabaho? Kuya Dai, saan ka pupunta? Pumunta ka lang ba dito para makita si Okmi magtrabaho? Dok, malapit lang ba ang bahay mo? Oo. Salamat sa tulong mo nung isang araw, ha? Siguradong tatawag ako ulit sa'yo sa hinaharap. Wala yun. Alis na ako. Paalam po, Tito Nam. Uy. Alis na po ako. Okmi, sige, paalam muna kay Doc. Suportahan natin lahat ng tao. Paalala para sa buong pamilya. Ang lalaki na yan, pagtingin ko palang nakita ko na si Ongwu, hihigop ng sipon. Hindi ko naman ginagawa Oo. yan. Naniniwala rin ako dyan. Utbi, sakay na. Hatid kita sa bukid para mabilis. Sige, kaya ko na maglakad mag-isa. Mahirap maglakad sa daan ng Ilang bukid. araw na ang nakalipas, pinuntahan kita sa bahay ni Utmay. Pero wala ka dun. Nakipag-usap lang ako sa nanay mo. Ang galing ng nanay mo, sobrang considerate. Lagi ka sa bahay ko, tapos marami ka pang dalang regalo. Nahihiya ako. Walang dapat ikahiya. Totoo lang sa'yo, Utmay. Hindi ko alam kung bakit. Mula nang makilala kita, Utmay, parang hindi mapakali ang loob ko. Uy, boss! Sino yung kasama ni Utmi, boss? Bakit lahat ng babae iniwan mo na ngayong umaga? Lahat sila nagpapansin kay Utmay ko. Alamin mo kung sino yan para sa akin. Gawin mo na maayos. Mas malaking gantimpala ang makukuha Okay mo. lang yan. Ate ba? Oh, ate ba? Oo, nadideliver ako kay Hackmop, ate. Ate ba? Tanungin ko si Troop. Ate, nandun ba si Utmay sa bahay? Oo, nasa trabaho pa siya? Hindi pa umuwi. Bakit, ate? Baka hanapin mo ang ate ko. Ilang araw na siyang nangongolekta ng mga balat. Kitang-kita mo ang dedikasyon niya. Siyempre, magdesisyon na. Ngayon, napakahirap kumain. Anong dapat gawin? Sabihin mo na lang. Oo? Ate. Tungkol to kay Utmay. Ginawa mo bang ano sa anak? Ano ang ibig mong sabihin? Wala naman silang ginawa. Totoo, sinasabi ko sa'yo, kapag umuwi ng bahay,
Huwag nating iparada sa damuhan ng kalabaw. Grabe, sinasabi ko sa'yo. Kung ipinakilala mo ang anak mong si Utmay kay Hiep, tapos pinakasalan niya, tapos napunta sa bahay ng inlo mo, wawasakin niya ang buhay niya. Hindi Yung muna yun, galit na galit siya sa pamilya natin. Ang bunso nating anak ay sobrang hanga sa ating bahay. Sobrang ganda nito. Kung ganda katulad niya, dapat mag-asawa siya ng foreigner. Ate, sinasabi ko sa'yo, paano kung ipag-match ko na lang si Ut sa isang foreigner na maganda at mayaman? Ano sa tingin mo? Grabe. Kapag nagpakasal siya sa isang dayuhan, sinasabi ko sa'yo, ikaw at si ate nga. Diyos ko, alam mo Pag na. narinig ko si Ate Sao, gusto ko rin. Pero nag-iisa lang ang anak kong babae, kaya ayoko mag-asawa siya ng malayo. Kung sino ang pipiliin niya, ibibigay ko siya doon. Grabe. Anong pinipindot mo, ate? Bilang magulang, tayo ang dapat magdesisyon para sa kanila. Kung saan inilagay ng ama, doon dapat umupo ang anak. Pero May, wala siyang tatay. Ikaw ang nanay. Ay, ikaw ang naglagay sa kanya doon. Kaya kailangan niyang umupo. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ngayon hindi nila alam kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Tayo ang mga magulang, tayo dapat magdesisyon para sa kanila. Pabayaan mo siyang magdesisyon. Balang araw magkakaroon tayo ng asong gala na walang pakialam. Paalam. Ate, wala akong intensyon na pasamain ka. Pero kung ano man ang sinabi ko, huwag kang magalit sa akin. Opo, magandang araw po, Tita Sao. Ha? Opo. Diyos ko! Ngayon kita mo na, maganda siya mula ulo hanggang paa. Lagi may appointment. Ate ba, sige, uuwi na ako. Pag-isipan mo yung pinag-usapan natin kanina. Sige, uuwi na talaga ako. Buhay na siya. Maganda na ang tren, tatay. Ha? Anong sinabi ni Tita Sao? Bakit parang hindi masaya si nanay? Wala iyon, anak. Ipimatch niya ako sa'yo. Noong isang araw, sinabi mo na, ayaw mo? Ngayon sinabi mo rin sa nanay mo? Kitang-kita ko na ayaw mong mag-asawa. Ibig sabihin may plano kang iba? Utmay, ano sa tingin mo kay Anday? Ayoko sa kanya. Bakit ganon ang bibig niya? Bakit? Sino ang gusto sa pamangkin ko? Ate, huwag kang mag-alala. Kahit sino ang gusto mo, ayos lang sa akin. Pero, yung si Hiep, hindi ako papayag dyan. Hindi iyon si Hiep? Dalawang Day yon. Madalas kaming maglaro Si noon. Day? Nako, ang batang iyon ay talagang kakit-akit at masigla. Yun ang totoo. Tuwing dumadalaw siya sa bahay namin, laging mainit ang ulo niya. Alam mo ba, grabe ang talino niya. Pero alam mo ba, ang daldal niya, ang mga ganitong tao ay nagiging mapagmahal na asawa sa hinaharap. Anak, narinig ko na mayaman sila, tama ba? Kung mapangasawa mo siya, jackpot ka na. Pero hindi ko naman gusto siya. Paano ko naman magugustuhan yon? Ganun ba? May gusto ka na nga eh. Sino? Kwento mo naman. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang pwedeng gawin. Oh, hindi naman po. Sige po, may gagawin lang ako. Lalabas lang po ako, tita. Alis na po ako, nanay. Kapag binabanggit ang boyfriend niya, namumula agad ang mukha niya. Ayusin mo na at pumasok ka na. Salamat, Nan. Ikaw talaga? Napaka-thoughtful mo. Tuwing dumadalaw ka, laging may dalang Wala po regalo. Yun, gustong-gusto ko ang atmosfera dito sa pamilya. Laging mainit at maginhawa, kaya lagi akong pumupunta dito. Hihihi, okay na dumaan ka. Huwag ka nang magdala ng mga regalo. Next time, baka hindi na kita ma-entertain. Ulot na fluff. Tatay, nanay, kamusta na kayo? Mula nung pumunta ako dito, wala akong balita tungkol sa pamilya ko. Oo, ang mga magulang ko ay maayos naman. Ang mga magulang ko ay nag-ooperate ng negosyo sa pagkain ng mga hayop. Sa ngayon, wala nang kulang sa amin. Isang manugang na lang ang kulang. Sana lahat ng tao kasing bait mo talaga. Gustong gusto kita. Opo, normal lang bahay ko. Oo, bukod sa 3 tindahan ng pagkain para sa mga hayop sa palengke. Magpatuloy, ang mga magulang ko ay may mga ahente sa distrito. Marami kaming ginagawa, pero kumuha na sila ng mga tao para sa lahat ng gawain. Kaya huwag na kayong mag-alala. 3 anak, sa hinaharap kapag nag-asawa ka na, hindi mo na kailangang gawin ang anumang gawaing bahay. Kailangan mo lang magkaanak para sa Grabe! akin. Yung mapapakasal sa pamilya mo, ang swerte naman.
Sige lang, subukan mo kumain ng noodles, boss. Huwag nang sabihin pa, boss. Sino ka ba? Pumunta ka sa teritoryo ko. Huwag kang kumuha ng akin. Para masabi ko sa'yo, ito ang aking pinuno. Dito sa lugar na ito, pakinggan mo ng mabuti, siya ang magiging asawa ni Pai. May tanong. Hindi ako naniniwala. Dahil sabi ni Bangoyet, wala pang sinuman ang nakainom ng mga gamot. Hindi ito tungkol sa iyo. Pero, sinasabi ko sa iyo, ito ang teritoryo ko. Sino mang pumunta dito ng mayabang, papatayin ko siya. Wala kang karapatan. Demonyo! 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 Demonyo na bilanggo! Huwag sagipin! Tingnan mong mabuti ang mukha ko. Naalala mo? Umalis ka na. Tandaan mo ito. Uy, Utmay, ha? Grabe, tinago mo masyado. Magkaibigan tayo pero wala kang sinasabi sa akin, ha? Ikakasal ka na, di ba? Ako ba? Oh, Diyos ko. Sino ang nagsabi sa'yo? Grabe, narinig ko kay Tita Hanga. Ngayon, kahit saan ka magpunta, naririnig mo ang chismis. Sinasabi nilang, ikakasal ka sa anak ng isang mayamang babae. Kalokohan mo. Wala akong utang na loob sa kanya para kunin yon. Ah, oo. Kaninang umaga, nakita ko si Chong Chino. Sabi ni Kuya na parang si Kuya Jai ay pinagbantaan ng isang tao at baka saktan pa nga. Talaga? Oo. Wala akong narinig na kahit ano. Hindi ko rin alam. Kasi kaninang umaga lang ay nakasalubong ko si Kuya. Kaya nasabi niya yon. Sige na, huwag ka na nga magkaalat. Sige na, magtrabaho na tayo. Hay nako, itong babaeng to. Kuya, pakipili ng 2 kilo ng masarap na karne sa hita, ha? Lulang tayo sa bahay, pero 2 hita ng baboy ang kinakain mo? Heto, Sige, ibigay mo na yan, kunin mo na. lahat. Ha? Paano naman yan? Paano natin uubusin yan? Bumili para kainin ng paisa-isa lang? Nako, Day, ang bilis kong nagbabayad kay Sam. Opo, Day. pumunta ka ba Uy, sa palengke? buti na lang nakita kita dito. Pumunta ka sa bahay ni Tita Dalawa mamayang hapon para kumain. Si Bunso, hanap ka ng hanap. Nako, busy na ako mamayang gabi, tita. Ay, gaano ka naman ka-busy? Kahit busy, dumalaw ka kay Tiyaha kahit sandali lang, saglit lang, okay? Pakinggan mo ako? Sige, okay na para sa kung ano man ang mangyari mamaya. Dapaalam. Tita, aalis na ako, Punta ka ha? sa bahay ni Hong, ha? Sige. Naghihintay siya? Ano ba yan? Bakit ang daming arte? Hatiin mo sa Triana bahagi. Isang araw, inumin mo ito 3 beses, tapusin mo ang gamot na ito, gagaling ka. Salamat, Utbi. Kailangan talaga akong magdala ng gamot dito. Nakakahiya talaga. Wala yun? Kasadalang naman. Sige na, pumasok ka na at pakainin na panimin ng gamot ang bata. Oh, uwi na ako. Salamat, Chukbi. Paalam sa'yo. Uwi na ako. Mang Mi, kakagaling mo lang ba sa trabaho? May nangyayari pa? Ha? Wala naman. Ikaw, pinupuntahan ka pa ba nung lalaking yon? Sino si Bongbay? Yung anak ni Aling nagtitinda ng pataba. Duwag talaga. Wala naman akong ginagawa. Bigla siyang lumuhod sa harap mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya karapat dapat para sa iyo. Kaya pala, anong ginawa mo sa kanya, di ba? Kung sino man ligaw sa iyo, siguradong patay na yun sa akin. Tingnan natin kung sino ang makakalapit sa iyo sa lugar na ito. Opo, nanay, kakarating ko lang. Hindi pagod si baby, pero sobrang inis. Sino ang nagpasama ng loob mo? Sabihin mo sa akin, anak. Wala naman po, inay. Mga walang kwentang bagay lang. Uy, May.
Saan ka pumunta at ang dami mong binili, ate? Grabe. Naku. Ang konti naman nito, balak ko pa namang bumili ng marami. Alam mo ba, yumaman na ako. Alam mo ba, may bagong sapatos na nabili na isang pares lang at maganda ang kalidad. Sinasabi ko sa'yo, walang pagdadalawang salita. Heto, napakarami ng binili mo. Heto, ito ang regalo ng mag-ina. 2 iniksyon, Grabe ano? naman Bumili yan. ka para sa sarili mo. Bumili lang para may maisuot, hindi para iba ang dahilan. Ito, binili ko ito para sa akin. Sa tingin mo bagay ba sa akin? Oo, maganda nga, subukan mo. Talaga ba? Oo, sige. Akala ko bagong bili ang mga gamit. Sinasabi ko, natalo tayo ni dalawa. Subukan mo? Oo, subukan mo. Sige, ituloy mo lang. Tama ba ang sinabi ni Mama? Si Tita ay napaka-alerto. Hindi siya kukuha ng pera mula sa iba, pero walang makakakuha ng kahit 1 sentimo mula sa kanya. Ha ha ha. May, ang ganda, di ba? Pwede ba? Pwede ba? Hayaan mong maalala ng departamento. Pagpasok ko pa lang ay confident na ako. Ang ganda talaga ng damit ko. Pero, kasi suot ang mga tsinelas, parang awkward. Nako po, ang mahal ng tindahan. Sino ang magsusuot ng tsinelas na ito sa suot na ito? O maghintay ka lang saglit habang naghahanda? Kita mo? Kita mo? Yan. Maglaro ng ganyan para makita ka ng iba. Sige, pwede ba anak? Sige. Ano, ha? Tita, kailangan mong ayusin ang iyong postura. Hindi mo magagamit ang mataas na takong kung maglalakad ka ng ganyan. Medyo awkward, di ba? O sige, tama yan. Grupo ng mga girlfriend. Sino may ayos na lalaking kasama? Medyo awkward talaga. Kailangan ayusin mo ng kaunti, ha? Opo, tingnan mo kung maganda na. Ganyan, umarte ka lang ng ganyan. Ganyan, okay ba? Grabe, umarte ka pa. Umarte pa. Tama na. Napakakulit mo, totoo. Walang anuman.